Sabi po ng mga ibang tao, ang 10 utos daw hindi masusunod ng tao. Hindi nasusunod? Hindi po masusunod, sabi daw. Sabi ng mga pastor, ano? O, pastor ng mga Metodista nagsasabi nun, saka mga born again na wala raw makakasunod sa 10 utos. Eh, tinan mo, naniniwala ka ba sa Diyos? Ano po ang sagot niyo? Kung naniniwala kayo sa Diyos, alam niyo bang ang Diyos matalino? Marunong. Naniniwala ba kayo yung marunong na Diyos hindi gumagawa ng bagay na nonsense o walang kwenta? Ba't niya ibinigay ang 10 utos? Alam niya palang hindi masusunod. Lalabas yung Diyos nila nonsense. Magbibigay ng utos, di naman pala masusunod. Ano yun? Tatanga-tangan Diyos? Hindi ganun yung Diyos ng Biblia. Ang Diyos ng Biblia makatwirang. Pag ibinigay niya, alam niya masusunod. May nakasunod ba? Basa, sa Job 1:1, pakinggan niyo. Binigay yung 10 utos, may nakasunod ba? Basa. May isang lalaki, ang lalaking yaon ay sakdal at matuwid at natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Nakasunod ba si Job? Ang tawag sa kanya, sakdal at matuwid. Un hombre perfecto y recto. Oh, perfecto na, recto pa. Kaya kung magpapangalan kayo sa inyong mga anak at ang apelyido nyo'y recto, ano yung pangalan nyo'y perfecto. Kaya, perfecto y recto. Sakdal at matwid si Job. Nakakasunod ba si Job o hindi? Nakakasunod. Eto pa, pakinggan nyo sa 1:4 hanggang 5 ng Lucas. Nagkaroon ng mga araw ni Herodes, hari sa Judea, ng isang saserdote nga ngalay Zacarias sa pulutong ni Abias, at ang naging asawa niya ay isa sa mga anak na babae ni Aaron, at ang kanyang ngalay Elizabeth. At sila'y kapwa matuwid sa harap ng Diyos na nagsisilakad na walang kapintasan sa lahat ng mga utos at mga palatuntunan ng Panginoon. Nakasunod ba 10 utos si Zacarias sa Elizabeth? Nakasunod o hindi? Lumalakad silang walang pintasan sa lahat ng palatuntunan at kautusan ng Panginoon. Kaya meron akong nakausap na abogado, no? Sa telebisyon. Sa kunyari born again daw siya. Wala kang makakasunod dyan sa kautusan ng Diyos. Wala kang makakasunod dyan sa 10 utos. Sabi ko, ito palang abogado to, hindi dapat tawaging abogado. Dapat pala tawag dito abogago. Bakit? Biro mo, pinagbintangan mo ang Diyos ng kasamaan. Nagbigay siya ng utos, wala palang makakasunod. Eh, ba't nag-abogado ka? Ano ba pinag-aaralan ng abogado? Batas. Hindi ba batas? Eh, ba't naglalagay ng batas kung di naman masusunod? Ikaw pala unang-unang lalabag sa batas, abogago! O ano ngayon ang ginawa mo? O ano ang ginawa mo sa pamamahala mo sa tungkulin mo ngayon sa gobyerno? O di ba? Anong ginawa niya ngayon? Oh, nakikipag-secret deal pala siya, no? May secret deal, niloloko mo Pilipino. Kala mo, born again, katarantaduhan. Born again. Pwes! Magalit ka pa sa akin. Abogado ka talaga. Abogado ka, hindi ka abogado. Yung paparatangan mo walang makakasunod sa utos ng Diyos, tinawag ko doon sa programa nila. Gabing programa eh. Sabi ko, sabihin mo dyan sa attorney na yan, ha? Yan, masama ang guni-guni niyan. Biro mo, ang ginagawa niyan sa Diyos, eh, pinararatangan nagbigay ng utos, eh, tapos hindi naman makakasunod. Bakit mo ako sasabihin walang makakasunod? Eh, nababasa sa Biblia. Si Zacarias at si Elizabeth, lumakad ng walang kapintasan sa palatuntunan at kautusan ng Panginoon. Sumusunod. Meron talagang hindi susunod, kagaya niya. Pero merong susunod, kagaya ng mga unang Kristiyanong naglingkod sa Diyos. Tingnan mo si Abel, sumunod. Tingnan mo si Moises, sumunod. Si Josue, sumunod. Sabi nga ni Josue, ha? As for me and my house, we will serve the Lord. Para sa akin at sa aking sambahayan, paglilingkuran namin ng Panginoon. Paparatangan mo ngayon hindi sumunod si Josue, hindi nasunod ni Josue, hindi nasunod ni Moises, nasunod nila ang inutos ng Diyos sa kanila. Kaya nga sila naging dapat sa Diyos eh. Tapos paparatangan mo walang makakasunod sa 10 utos, kawalang yan. Maling turo yan. Alam niyo kung saan galing yung turo na yan? Galing sa impyerno yon para i-discourage ang tao sa pagsunod sa Diyos, para ang gawin puro katarantaduhan. Ayan ang doktrina ng demonyo sinasabi sa Biblia.
Biro mo, sasabihin mong walang makakasunod sa utos. Meron. Merong makakasunod sa utos. Kaya lang, hindi mo sinubukan sundin. Dahil abogado ka man, tarantado ka talaga. Ayan ang dapat mong makita. Masama ang guni-guni mo. Sabihin mo walang makakasunod. Aalisin mo na ba sa Biblia ito? Si Job, isang taong matwid, sakdal. Para ka maging matwid at masasakdal, kailangan sumunod ka sa utos. The only thing for you to do is to follow the commandments and you will be a righteous and perfect person. Without following the commandments, you cannot be pronounced perfect and just in the eyes of God. Si Elizabeth at saka si Zacarias, mag-asawang inan at ama ni Juan Bautista. Anong sabi? Sila'y lumalakad na walang kapintasan sa mga palatuntunan ng Panginoon. Kayo mga born again, magagalit kayo sa akin. Bago kayo magalit kay Soriano, basahin niyo ang Biblia niyo. Huwag kayo magpaloko sa mga pastor niyo. Iharap mo sa akin, palabanin mo sa akin ng diskusyon. Pag napatunayan mong walang nakasunod ng utos ng Diyos, papuputol ako ng lalamunan. Ha? Sige, kahit sinong abogado, yayain niyo ng diskusyon. Ang kaso, pag nagsasalita ako ng masakit, nagagalit kayo sa akin. Alam nyo, pasalamat kayo sa Diyos. May Sorianong bumabati ko sa mga tarantadong pastor. Kung hindi, lahat ng tao sa Pilipinas maliligaw. Biro mo paniwalain mong hindi masusunod ang batas? Parang pinaniwala mo ang tao na ang Diyos ay nonsense? Nonsense! Bakit? Nagbigay ng batas, hindi naman pala masusunod? Anong klaseng Diyos yun? Yan ang Diyos mo. Guni-guni mo lang yan. Ang dami, mo na. Pero yung Diyos ng Biblia, hindi nonsense yun. Makatwiran yun. Hustisya yun. Nagbigay yun ng batas para masunod. Kaya ka, nasunod. Ang katunayan, napakaraing nakasunod. Dalawa lang ang binasa ko sa'yo. O, pag nagkaharap tayo, tatantarin kita ng talata na maraming nakasunod. Pangako ko sa'yo yan. Yan po ang sagot.